Siguro ano na lang ang dapat pa ba nating gawin? Ano ba ang dapat gawin ng publiko? Ano pa ang dapat tutukan para talagang mapanagot, no, at makulong yung mga nasa likod pa rin nitong korupsyon? Well, sa parte ho ng publiko, dapat manatiling vigilant. Subaybayan, huwag magsasawa. Kasi nung the last time, ang isa sa mga explanations, baka daw nagkaroon ng rally fatigue. So, dapat wag ho tayo mapagod sa pagsubaybay. Kung ano magiging ending nitong nitong corruption scandal na to. So hanggang sa uli, magmatsyag tayo, manatiling vigilant. Tapos we do expect, aside from that, we do expect reforms to be introduced, mga long-term Yes. mga reforms na may long-term effects, at saka yung mga fine-tuning sa mga existing anti-corruption measures natin. Tapos we do expect also na magkakaroon ng mga mananagot, at hindi lang mga small fish, dapat ho lahat ng big fish, hindi pwedeng selective ang ipo-prosecute natin dito. Yung mga napangalanan, maraming senador po yun, and former senators, congressmen and former congressmen. Dapat to tingin ko, if there's sufficient evidence, isama sila sa mga kakasuhan. Yan ho ang inaasahan ng mga tao, hindi lamang yung mga kawani ng DPWH, for example, ang kakasuhan. Lahat ho ng mga lawmakers na napangalanan, basta may sufficient evidence, dapat kasuhan. Medyo matagal pa ito, pero ihabol ko na lang itong tanong tungkol sa 2028 elections. Will this define, how greatly will this affect siguro yung resulta ng 2028 elections? Well, definitely, this is going to affect the outcome of the 2028 elections. For example, those whose names were mentioned in the investigation, they have a lot of troubleshooting that they should do. Kasi wala pang ang trial, the mere mention of their names by the Discayas, for example, by Yusek Bernardo, na-tarnish na agad yung reputation nila. Oo, so kinakailangan i-troubleshoot nila yun, mag-damage control to fix their reputation. Oo, kasi kung di nila ayusin yan, by 2028, I doubt it kung mananalo pa sila. Oo, yung mga Filipinos, they really feel strongly about corruption. Pag napangalanan ka, kahit wala pang sufficient evidence, nahusgahan ka na agad. So, isa yan sa mga epekto. Pangalawa, nakikita natin na itong corruption issue na to ay naging daan upang yung dalawang malaking magkatunggaling political group sa bansa natin, yung ADMI o yung grupo ni BBM, at saka yung VP Sara-led na opposition. Dito sila naging venue nila to para sila ay magtunggali. So nakikita naman natin na pilit na kino-force ng opposition yung issue para maging to use this to their advantage. Tapos on the defense naman itong administration, survival mode kumbaga man. So kung ano ba magiging ending nito, itong kanilang tunggalian na to na may kinalaman sa corruption, ay magkakaroon ng impact sa 2028 elections. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.